Kritikal pa rin ang kalagayan ng dalawa sa mga biktima ng pamamaril sa Tacloban na kasalukuyang inoobserbahan sa intensive care unit. May umaarangkadang balita si Jay Barion. Patuloy pa rin inobserbahan ngayon sa intensive care unit sa Eastern Visayas Medical Center ang dalawang estudyante na biktima ng marahas na pamamaril dito sa Tacloban City noong Lunes dahil sa tindi ng mga tinamo nilang sugat sa katawan. Sa eksklusibong panayam ng PRTV News kay Rowena Eracho, nanay ng grade 10 student na si Joan Viñas, nagtamo ito ng matinding sugat sa ulo. Samantala, ang grade 9 student na si Nathan Candelario ay nagtamo naman ng bala ng baril sa tiyan. Naghihinagpis ngayon ang mga magulang ng mga biktima dahil sa sobrang takot at pag-aalala sa kalagayan ng kanilang mga anak dahil sa sinapit ng mga ito. Matinding trauma raw kasi ang dulot ng insidente sa mga biktima, ganun na rin sa kanila bilang mga magulang. Sa tindi ng emosyon ay nagpahayag ang mga ito ng galit at nananawagan ng hustisya sa mga suspect at kanilang mga magulang. Ang gusto ko lang mabigyan ng hustisya yung nangyari sa anak ko. Kailangan kung pwede lang makulong yan, pati yung magulang nila kung ano man. Matiya kondisyon. Ang kukunan sign nga doktor, nakuan man niya nga okay niya recovery. Hustisya gud la. Amo la kinanglan hustisya. At bisan na tanan nga biktima, amo tamaron hustisya. Samantala, personal na binisita ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez ang mga biktima sa ospital kaninang umaga. Kinumusta niya ang kalagayan nina Joan at Nathan at kinausap habang stable na ang mga ito matapos ang isinagawang matagumpay na operasyon bunsod sa mga tinamo nilang mga sugat sa katawan. Nagpaabot naman ng tulong si Romualdez sa mga magulang ng mga biktima. Samantala, sa isang mensahe, nagpaabot din ng pakikidalamhati at pakikiramay si Romualdez sa mga namatayan at kinundinan nito ang marahas na shooting incident. Today I stand before this august body and unequivocally condemn this senseless act of violence. No grievance, no misunderstanding, no circumstance can ever justify the use of violence that endangers the lives of students, teachers, and members of the school community. Si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.